kilala ang panglimmasugala na tirahan ng mga buhaya. Ito rin ang pinakamataas na bilang pagdating sa pag-atake ng mga buwaya sa Tawi-Tawi sa tala ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MENRE Tawi-Tawi at Crocodilos Porosos Philippines Incorporated taong 2025. At tila lumalawak daw ang teritoryo nito. Lalo na ang dati umanong mga isla na walang buwaya, mayroon na rin daw ngayon. Isa rito ang Isla ng Buwan. Yung nauna, 2023. Actually, kami yung mga residente dito sa Barangay ng Buwan, gusto rin namin na i-report sa munisipyo o kaya sa province. May kami ng tulong kung paano ito matigil ang pag-atake ng buwaya. Ngayong taon, may naitalang 6 na biktima ng buwaya sa Buwan. Bakas pa ng katawan ng pangingisdang sina Abdal Japuri at Palasay Dionga ang mga sugat sa pag-atake nito. Naggawa ako ng bangka, wala akong naisip kahit isang tao. Nabidlaan lang akong nahawakan. Ang isip ko, wala naman daanan. Sino ito? Hindi ko naramdaman na saktan ako may sakit. Pagtingin ko ganyan, akala ko ahas. Siya pala, parang kahoy lang o ano man, hitapon. Nabidlaan ako. Si Palasay naman, nasa laot para maghanap buhay ng maatake ng buwaya. Anak buhay, bigla na ako pumunta sa laut, umaynaat na. Lubak na ko sin buhaya yan to. Pero nakita ko, bigla siya lumutang. Sinagat na ko. Sa mismong palikuran naman nila, inabot ng buwaya ang paa ni Tatay Buharin sa hibin. Bang lapitad lang, malis agliman ha, mag-ayal na ako. Pag-usitan pa ako magsambahayang. Tag na, nanuilit ako bihayan. Narito na ako nakutkot sa toilet, si Al, mga lisag 5. Napikil ko, atin na, way roon, atin na napikil ko dyan to, sipon ko yung baran ko. Yung pagligtas ko, nakit-kit na nini. Pagkit-kit, pagtamling ko, nasipa ko kuhan ko yan yung naman buaya, na makaalis na siya.